Pastor, gumising, halina at dalawin, at ating salubungin ang silang ni Jesus. Basta niyong sapsapan ay aming higaan, ito ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Basta niyong sapsapan ay aming higaan, ito ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Basta niyong sapsapan ay aming higaan, ito ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng Diyos, ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang ngayon ng simbahan ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. At bilang kanyang bayang hinirang, purihin at pasalamatan natin ang Poong May Kapal sa abot-abot na biyaya at pagpapala na kanyang ipinamalas sa atin. At sa harap ng kanyang dambana, dalhin natin ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. At upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umaalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa atin sumila ngayon, manunubos Kristong poon. Sa atin sumila ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa atin ay sumila ngayon ang manunubos Kristong poon. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya'y ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa atin ay sumila ngayon ang manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kaliliman. Lahat kayo na nilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Sa atin ay sumila ngayon ang manunubos Kristong poon. Ang poon ay papurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa atin ay sumila ngayon ang manunubos Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan.
Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Balitang masaya, manunubos, sumilang na, sa atin ay Kristo, poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagtatalang ito'y ginawa ng si Cireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kaniyang magiging asawa, na nooy kagampan. Samantalang naruroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningang ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan
na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahitasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Bumaba ang mga anghel mula sa langit. Sinamahan ang liwanag na pumarito sa daigdig. Nagpupuri, nagpapasalamat. Ito ang dahilan sa ating pagtitipon sa banal na gabing ito. Purihin natin at pasalamatan ang Panginoong kusang lumapit, kusang binigay ang sarili para sa atin. Sa lahat ng mga gabi, ang gabing ito is the holiest night of all the nights. Bakit ho the holiest night of all the nights? Noong si Jesus ay isisilang na, si Maria at Jose ay kumatok sa ilang mga pintuan, pero walang bumukas sa kanila. Ngunit ang Diyos na nagnanais samahan ang tao did not withdraw His plan to be born. Even this night of rejection, God chooses to be born. And that darkness of rejection was eliminated, at ang liwanag ang nananaig. Kaya naging holy ang gabing ito. Nananaig ang liwanag ng Diyos. At kailanman hindi kayang gupiin ng kadiliman ang liwanag na bitbit ni Jesus. Minamahal na mga kapatid ni Kristo, itong gabing ito ay paalaala sa atin. Pinili ng Diyos pasukin ang masalimuot, ang magulo, ang pangit na mundo ng tao, upang ihango mula sa hindi magandang kalagayan patungo sa buhay na punong-puno ng biyaya. Kung atin hong titingnan ang Belen, ang sabsaban, kung saan isinilang ang manunubos, yung Belen ho natin ang ganda ng gayak, pero ang totoong sabsaban, ang orihinal na sabsaban, kung saan isinilang si Jesus, punong-puno ng putik, punong-puno ng dumi ng mga hayop, merong amoy. At ang amoy at putik na iyan ay sumasalamin sa kalagayan ng tao. Hindi nagdadalawang isip ang Diyos to touch our human condition, to share in all things except sin, upang ipadama sa tao, ikaw, kayo, tayong lahat ay mahal ng Diyos. Iniwan ng Diyos ang marangyang buhay sa langit. The comfort of heaven ay iniwan ni Jesus. Nilingap niya ang discomfort ng tao to eventually comfort and console
humanity. Mga kapatid, ang Diyos hindi natakot. Ang Diyos hindi nagdadalawang isip to touch our condition, poverty, rejection, and misery. Noong siya ay isinilang, lahat ng mga iyan ay naranasan ni Jesus. Tayo ho sa Pilipinas, masayang-masaya ang Pasko. Lahat ho nagdiwang, pinaghahandaan, pero meron din tayong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Tulad ni Jesus, magpahanggang ngayon, naranasan nila ang sabsaban, ang lungkot, ang pag-iisa at pagnanais na makapiling ang kanilang pamilya sa gabing ito. Kinaya, nilingap ng ating mga mahal sa buhay na mga OFWs. Hinarap ang mga pagsubok para lang magiging maayos ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ang mukha ng buhay na Belen sa katauhan ng ating mga OFWs. Sila, tulad ni Jesus, capable to sacrifice in the name of love. Kaya naman, sa pagdiriwang natin sa kapanganakan ni Jesus ngayong Pasko, bigyang pugay natin ang ating mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa na nagdiwang ng Kapaskuhan, na nag-iisa sa loob ng kwarto. Inaantay na makauwi kayo sa inyong mga tahanan para makapag-video call. Para sa ating mga mahal na mga kapatid na nasa ibang bansa, batiin natin sila ng masyaganang bagong maligayang Pasko sa pamamagitan ng masigabong palakpakan. Alam ko, meron na kayong mga pagkain sa hapag. Ang Pasko ay masayang gabi. Ang Pasko ay masayang araw. Pero sa mga high blood dyan, sa mga mataas ang sugar, huwag kayong kumain ng leche flan. Huwag kayong kumain ng cake at ice cream. Baka sa 26, gustong magpahinga ng mga doktor. Ang dami tuloy na a-admit sa hospital. Kasi tumaas lahat ng sakit sa katawan. Pasko, pero ingatan ang sarili. At hari nawa, ngayong gabing ito, pag-uwi ninyo sa inyong tahanan, buo ang pamilya, sama-samang mag-Noche Buena. Itabi muna ang cellphone. Patayin muna ang TV. I-off ang internet. Sulitin yung gabi, kapiling natin sa Jesus. At ipadama natin sa ating mga mahal sa buhay, kapiling nila sa Jesus sa katauhan natin, sa presensya natin. Give equality time with your family
tonight so that this night will become a holy night in your family. Mag-usap kayo kung ano ang dapat pag-usapan. Kaya itabi lahat ng mga gadgets. Umupo sa hapag. Pag-usapan ang inyong buhay. Baka naman matagal na kayong nakatira sa isang bubong, pero hindi na ninyo alam kung ano ang pinagdadaanan ng inyong kasama sa buhay. Let this night in your house becomes a holy night in sharing your stories to your loved ones, upang pag makita ninyo na merong problema o makita ninyong merong solusyon, itong night na ito magiging holy because you will be able to offer that solution to the problem. Kaya nga, itabi muna ang mga gadgets. You must have a heart-to-heart talk tonight that would make your night a holy night, and that would make this night for Jesus to be born in your family. Palakpakan natin sa Jesus. Muli ho, mula sa parokya ng Ina ng Buhay, sa ating mga kapatid sa ibang bansa na kasama natin via live streaming, sa ating mga kapatid na malayo sa atin, isang pagbati ng maligayang Pasko sa inyong lahat at sa bawat isa sa inyo na narito ngayong gabing ito. Merry Christmas to everyone. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, magsilud po ang lahat. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na gabing ito, sa paggunita natin sa kapanganakan ng tagapagligtas ng sanlibutan, ipanalangin natin ang mga pangangailangan natin at ng buong sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming ilaw. Panginoon, Ikaw ang aming ilaw. Para sa buong pamayanan ng mga mananampalatayang nagdiriwang sa pagsilang ni Jesus, nawa ay maghari ang kapayapaan ng gabing ito sa kanilang buong buhay.
Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming ilaw. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong espiritual sa buong daigdig, nawa ay mapagbuklod ng kanilang pamumuno sa ngalan ng Diyos ang lahat ng tao sa tapat na pagtutulungan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming ilaw. Para sa mga bansa at grupong nasa gitna ng digmaan, nawa ay sa kanyang pagsilang, akayin sila ni Jesus tungo sa pagwawakas sa mga pahirap ng digmaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming ilaw. Para sa ating pamilya at lahat ng iba pang pamilya sa ating parokya, tayo nawa ay maging laging handang tumulong, magpatawad at magmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming ilaw. Para sa lahat ng mga may malubha at permanenteng kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at kalinga ng buong daigdig, at maitayo nawa ang mga institusyong nakalaan sa pagtulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming ilaw. Salamat, Ama, sa pagkakaloob mo kay Jesus sa amin. Pahalagahan nawa namin tulad ni Mariang kabanal-banalan ang kanyang pagparito. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ihandog natin sa ating Panginoon ang ating hain at idalangin natin na patuloy niya tayong pagpalain. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabay niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na palito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito.
Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ikapagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Biyerheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir at San Jose na kabiyak ni Maria, kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko na dakilang kapistahan ng pagsilang ng anak mo, ang hiwagang ng iyong malasakit na dating nalilihim ay lalong mahayag at mapanaligan namin, upang ito ay higit naming mahalin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli ho, maligayang Pasko sa bawat isa sa atin. Maligayang Pasko po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Ang Diyos na humawi sa kadiliman, noong magkatawang tao ang anak niyang mahal, at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi, pakundangan sa kaniyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong bitbit si Kristo. Salamat sa Diyos.